Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak na magbibigay kilig, saya at inspirasyon. Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng video. Pakiclick ng subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang upload. Patuloy sa pagmamakaawa si Annalyn, pero walang nakaririnig sa kanya. Hilam ng luha ang buo niyang muka. Masakit na ang kanyang katawan sa panlalaban. Hilong-hilo siya. Hindi makita ang muka nito dahil sa panlalabo ng kanyang mga mata. Kahit na alam niyang wala na siyang pag-asa na makaalis sa sitwasyong ngayon kinasasadlakan, ay hindi pa rin siya tumigil sa tahimik na pagdarasal na sana ay may tumulong sa kanya. Sana'y may makarinig sa munti niyang mga daing. Sana may makarinig sa kanyang impit na paghingi ng saklolo. Para siyang tinatanggalan ng lakas habang nagpupumiglas. Hindi na niya kaya ngunit kailangan niyang maging malakas. Maawa na po kayo. Patayin niyo na lamang po ako. Patayin niyo na lang ako. Pagmamakaawa niya. Parang awa niya na. Hindi niya alam na ang sana'y pakikipagsapalaran niya sa Maynila para maiahon sa kahirapan ng kanyang mga magulang sa probinsya ay mauuwi sa ganito. Sa isang trahedyang hinding-hindi na siguro mawawala sa kanyang pagkatao. Kahit hinang-hina ay pinilit niyang pagdikitin ng mga hita upang hindi maituloy ng kung sino mang halang ang kaluluwa na gustong gumahasa sa kanya. Ramdam na ramdam niya ang malamig na hangin na tumatama sa walang saplot niyang katawan. Nanginginig siya habang patuloy sa paghagulhol. Nagmamakaawa ako. Bulong niya pero tulad kanina ay wala pa ring dumidinig sa mga dasal niya. Isa siya sa mga babaeng biktima ng karahasan at panggagahasa. Wala sa hinagap niya na darating sa buhay niya ang ganitong pagkakataon na ipagmamakaawa niyang kitlan na lamang ang kanyang buhay upang hindi nadanasin pa ang sakit. Mas gugustuhin niya pa ang mamatay kaysa ang nakawan ng moralidad at maranasan ang ganitong karahasan. Gusto niyang magpumiglas pero hindi niya magawa dahil nangihina siya. Kahit anong sipa niya sa demonyong nasa kanyang harapan, wala siyang sapat na lakas. Hindi ko po alam kung ano naging kasalanan ko pero sana po'y huwag naman pong ganito ang maging parusa. Panginoon, tulungan mo po ako. Tahimik niyang pagdarasal sa gitna ng kanyang pagsisigaw at paghingi ng saklolo. Kahit walang nakakarinig sa kanya ay hindi siya tumigil sa paghingi ng tulong. Alam niyang may awa ang Diyos at hindi nito hahayaang mapahamak siya sa kamay ng mga taong naghahasik ng karahasan sa mundo. Umaasa siyang nasa ilalim lamang siya ng masamang panaginip. Umaasa siya na hindi totoo ang lahat ng mga nangyayari. Ipinapanalangin niyang binabangungot lamang siya at kapag nagising siya, ay nasa probinsya pa rin siya at tahimik na namumuhay doon kahit nahirap sa buhay. Masakit na ang kanyang lalamunan dahil sa walang tigil na pag-iyak, ganoon din ang buong katawan. Paulit-ulit siyang umiling para iparating dito ang kanyang pagmamakaawa pero hindi ito tumigil. Dahil sa sobrang panghihina ay pagod na tumigil siya sa pagpupumiglas at mariin na lamang na ipinikit ang mga mata habang patuloy sa pag-agos ang kanyang mga luha. Kung ito man po ang plano mo sa akin, hindi ko po lubos maisip kung bakit. Anya. Nandidiri siya sa sarili habang pilit na iwinawak siya sa kanyang isipan ang nakadidiring pagdaiti ng kamay nito sa masasalang bahagi ng kanyang katawan. Mariin niyang kinagat ang mga labi upang pigilan ang paghagulhol. Ang ilang taon niyang inalagaan na kaberhenan na sana'y regalo niya sa kanyang mapapangasawa pagkatapos nilang ikasal sa simbahan ay naglaho na parang bula. Lahat ng masasayang pantasya niya tulad ng mga kababaihan na nangangarap ng mala fairy tale na kwento ng pag-ibig ay tuluyan ng nasira. Alam niyang dahil sa ginawang kademonyohan sa kanya ay wala ng ibang lalaki ang magagawa siyang tanggapin. Mas marumi pa ako sa basura.
At kahit ang sarili ko'y kinamumuhian ko na ngayon, nandidiri ako sa sarili ko. Nakakasuka ako. Hapong-hapo na napabalikos ng bangon si Annalyn dahil sa masamang panaginip na muli na naman dumalaw sa kanya. Mariin niyang ipinikit ang mga mata ngunit agad din siyang napadilat nang maging malinaw sa kanya ang karahasang kanyang dinanas. Niyakap niya ang mga braso sa kanyang tuhod habang tumutulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Nanginginig ang buo niyang katawan at para siyang masisiraan ng bait. Takot na takot siya. Bawat minutong lumilipas ay mas nagiging magulo ang kanyang isipan. Hindi. Hindi pwede. Hindi pwede. Yung lubid. Mabilis siyang bumangon upang hanapin ang lubid. Hinihingal man at basa sa luha ang mukha ay hindi niya iyon alintana. Nasa madilim siyang silid ngunit alam na alam niya ang bawat parte nito. Memoryado niya ang bawat sulok dahil sa ilang taon niyang pamamalagi doon. Walang ibang gamit maliban sa maliit na kutsyon na nagsisilbi niyang higaan at isang maliit na mesa at upuan na gawa sa kahoy. Nasaan ka na? Nanginginig niyang kinalkalang kahon na nasa ibabaw ng mesa upang hanapin ang lubid. Dama niya ang pamamawis at ang kakaibang init na lumulukob sa kanyang katawan. Ayoko! Ayoko! Paulit-ulit niyang tugon. Para siyang nabunutan ng tinik sa lalamunan nang sa wakas ay mahanap niya ang pakay. Mabilis siyang naupo sa paanan ng mesang kahoy at hindi mapakaling lumingalinga sa paligid. Itinali niya ang mga kamay sa mesa pati na rin ang mga paa habang nakayakap sa tuhod. Hindi niya alam kung paano pahuhupain ang init ng katawan. May isang bagay siyang gustong gawin at marating ngunit hindi niya alam kung ano. Walang ampat sa pagtulo ang kanyang mga luha. Hilam ang mga mata at wala sa ayos ang damit na suot. Ayoko nito. Hindi ako ganito. Paulit-ulit niyang bulong sa sarili habang kagat-kagat ang mga daliri. Hindi ko to gusto. Hinang-hina siya nang sa wakas ay mahigpit niyang maitali ang sarili. Ngunit ang init sa kanyang katawan ay hindi pa rin humuhupa. Napatili siya at nanlaki ang mga mata nang makita ang saradura ng kanyang apartment. Tila may nag-uudyok sa kanyang puntahan iyon at maghanap ng lalaking papawi sa kanyang nararamdaman. Ayoko! Sigaw niya sa loob ng napakadilim na silida. Ang kanina'y init na nararamdaman ay mas lalong lumala at nahaluan iyon ng kakaibang kiliti. Hindi ako marumi, babae. Ayoko na! Nagwawala siya dahilan para matumba ang mesa at magkalat ang mumunting personal niyang gamit na nandoon. Mariin siyang pumikit na siyang pinagsisisihan niya rin. Naglalaro sa kanyang isipan ang maduming imahinasyon na paulit-ulit na dumadalaw sa kanya. Isang babae at lalaking nagtatalik at dumadama sa katawan ng bawat isa. Dahilan para mas lalong madagdagan ng init ng katawan. Parang awa mo na. Tili niya. Hindi niya alintana ang pagbaon ng mga ngipin sa kanyang mga daliri. Nalasahan na niya ang dugo na nagmumula doon pero wala siyang pakialam. Mas gugustuhin niya pang magkasugat-sugat kesa ang laruin ang sarili upang pawiin ang kakaibang nararamdaman. Pagod na ang kanyang isip at katawan. Hapo na ang kanyang paghinga dahil sa emosyon. Paos na ang kanyang tinig dahil sa pagsigaw at pagtiling ngunit ni isang tao ay walang nakarinig sa kanya. Walang ni isa ang nakakaalam ng kanyang pinagdadaanan. Inay! Inay, tulungan mo po ako! Bulong niya. Mas lalo siyang humaguluhol nang maalala ang mukha ng sakiting ina at ang kanyang ama na mahal siya. Ilang taon na ang lumipas simula na magpaalam siya sa mga ito na luluwas sa Maynila at maghahanap ng magandang trabaho para may ahon ng pamilya sa hirap. Ngunit dahil sa hindi magandang naging kapalaran na isang taon na siyang walang balita sa mga ito at ganoon din ang mga ito sa kanya. Gustuhin man niyang umuwi ay hindi maaari dahil alam niyang hindi siya maayos. Ayaw niyang mag-alala ang mga magulang kapag nalaman ng mga ito ang kanyang sinapit. Ikinatatakot niya ang posibilidad na atakihin sa puso ang ina. Alam niyang mahina ito kaya ayaw na niyang magbigay pasanin pa. Isa siyang babaeng wasak at pira-piraso. Hindi niya alam kung darating pa ba ang araw na muli siyang mabubuhay tulad ng buhay na meron siya noon. Masaya kahit hikahos. Simple lamang at walang ipagmamalaki. Tay, hindi ko na kaya. Anya, namimiss niya ang dating buhay niya, ang dating siya.
Noon, sa mga ganitong pagkakataon ay mahimbing siyang natutulog katabi ang ina. Maagang magigising dahil maghahanda sila ng mga pagkain para sa mga magsasaka, kung saan doon ay kabilang din ang kanyang masipag na ama. Ibang-iba sa ngayon, dahil simula na mangyari ang lahat ay wala na siyang naging maayos na tulog. Walang maayos na kain, nabubuhay na lamang siya sa apat na sulok ng maliit at madilim na silid na iyon. Minuminuto ay ramdam niya ang takot, pangamba at hindi mapakaling isipan. She is now a lifeless woman, a war, a slut, a bitch. That's how she defined herself. Ang tulad niyang isa ng maduming babae ay kailanman ay wala nang tatanggap na lalaki. Kung meron man ay gagawin lamang siyang parausan at labasan ng init ng laman. Tanggap na niya iyon, ngunit ang hindi niya matanggap ay ang markang nailagay sa kanyang pagkatao ng demonyo na lumapastangan sa kanya. Naikuyom niya ang kamao nang maalala ang lalaking gumawa sa kanya ng kademonyuhan. Isinusumpa niya ang kaluluwa nito at masamamang tawagin ay gusto niyang maparusahan ito sa sakit na anumang paraan. Kinamumuhian niya ito dahil ito ang dahilan kung bakit nasa ganoon siyang sitwasyon. Hindi makakain ng mabuti, takot sa mga tao sa paligid at parang babae na hayok sa laman. Ayoko na. Napapagod na ako. Bakit mo hinayaang mangyari sa akin to? Naniniwala ako sa'yo. Naniniwala ako na ililigtas mo ako dahil may maganda kang plano para sa akin, pero bakit nangyari sa akin to? Bakit? Unti-unting nawawala ang kanyang boses habang nakatingala sa kisame at panay ang tanong sa sarili kung bakit sa dinami-dami ng tao sa mundo, siya pa ang nasa ganitong sitwasyon ngayon. I believed in you. I always do. But right now, I can't tell if I still can. Anya, dahil sa kawalan ng lakas ay unti-unti siyang dinalaw ng antok. Nang ipikit niya ang mga mata ay lihim siyang nagpapasalamat na hindi na bumalik ang imahe na lalaking gumahasa sa kanya. Bawat sandaling lumilipas ay voluntaryong kumikislot siya na tila may kinatatakutan. Ngunit sanay na siya sa bagay na iyon. Sanay na siyang wala ng kapayapaan ang bawat minuto at oras ng kanyang buhay. Dr. Seven Pillar! Shit, bunso. Ang gwapo ko talaga. Napailing na lamang sa Seventh dahil sa kayabangan ng kanyang kuya. Si Fifth, ang ikalama sa 7 magkakapatid samantalang siya ang pinakabunso. Busy ako, kuya. Anya at inilahad ang kamay sa mesa kung saan siya nagbabasa ng mga records ng kanyang mga pasyente. Hindi ka man lang ba nayayamot dyan sa ginagawa mo? Kahit sa bahay yan ang inaatubag mo. Baka naman ikaw nang mabaliw niyan. Panermon pa nito at pabagsak na umupo sa couch na nasa harap mismo ng office table niya. Bakit hindi ka tumulad sa akin? Masaya lang. This is my work, kuya. And I'm happy about it. Sagot niya. Ewan ko sa'yong bata ka. Dati naman kahit busy ka, sumasama ka pa rin sa amin. Pero ngayon kulang na lang pakasalan mo yung mga pasyente mo. Ngumisi pa ito. Hindi ko alam kung ako ba talaga ang dapat sermonan sa ating dalawa o ikaw. Muli niyang ibinalik ang tingin sa binabasang papel. Kailangan niyang matapos iyon bago siya mag-round mamaya. Pala ka sa buhay mo. Basta mamaya umuwi ka dahil may dinner sa bahay ni na mommy. Magtatampo yun kapag hindi tayo kompleto. Tango lamang ang kanyang isinagot at hindi na ito muling pinansin pa. Nakikita niya sa gilid ng kanyang mata na panay ang tingin nito sa mga aparatong nasa office niya. Mga imitation iyon ng mga kagamitan sa hospital na siyang koleksyon niya. Yun lang naman ang palaging gawain ng kanyang kapatid, maliban sa pagdaldal kapag dumadalaw ito sa hospital niya. Mas madaldal pa nga ito sa kanilang ina. Mahirap mong pakasamahan ng mga baliw? Pagkuway tanong nito makalipas ang ilang minuto. Nagkabit-balikat siya. Tulad ng kung paano ka pakasamahan. Siya naman ang napangisi ng kumunot ang noon nito at binato siya ng suot na sapatos na agad niya namang inalagan. Tarantado kang bata ka. Hindi ka dapat nagsasalita ng ganyan sa kuya mo, ha? Nito ngunit halatang nagbibiro. Baho ng sapatos mo? Pinulot niya iyon at ibinato iyong pabalik sa kapatid. Panay ka lang daldal pero mas malala ka pa sa akin. Pero seryoso, bunso. May bala ka bang maging matandang binata? Naku, wag na wag mong sasayangin ang lahi natin.
Isinilang tayo sa mundo para maghasik ng kagwapuhan at magpalahi ng mga Diyos at Diyosa. Kaya dapat nakikipag-date ka. Marami akong chikas na pwede i-recommenda sa'yo. Tila ito naglalako ng produkto dahil sinamahan pa iyon ng aksyon sa bawat salita. Napapailing na lamang siya. Pas, alam mo naman kung bakit. Ang kanina'y may pambubus ka nitong mukha ay tuluyan ng naging seryoso. Si Princess Laika pa rin ba? Hindi siya sumagot, ngunit nilabanan niya seryoso mga titig nito. Ilang sandali pa ay malakas at sabay silang napabuntong hininga. Humakbang itong papalapit sa kanya at tinapik ang kanyang balikat. Alam mo, bunso, mapagbirong tao si kuya. Maliban sa ako ang pinakagwapo sa ating magkakapatid at pinakahot. Ngumisi ito at muling sumeryoso. Pero ngayon, papayuhan kita at gusto kong seryosohin mo ito. Ginulo nito ang kanyang buhok, tulad ng palagi nitong gawain noong mga bata pa lamang sila. Pamilya na natin sa Princess Laika, at mahal na mahal natin siya pare-pareho. Yun nga lang, kami bilang kapatid. Ikaw naman masigit pa doon tulad ni Kuya First. Hindi naman ako tutol doon pero ang hindi tama ay yung ikulong mo ang sarili mo sa nakaraan. Bakit ayaw mong tanggapin na ang babaeng mahal mo ay asawa na ni Kuya ngayon? Dapat tinutulungan mo ang sarili mong makaahon. Alam kong hindi madali pero yun ang mas tamang gawin. Nakikita mo namang masaya na sila at dahil yun sa naging desisyon mo noon, napalayain siya. Hindi kayo para sa isa't isa. May babae pang darating sa buhay mo na nararapat sa pagmamahal mo. Yung babaeng mamahalin ka ng buong buo at ikaw lang talaga. Seryosong seryoso ito habang nagsasalita. Ngumiti siya upang itago ang sakit na gumuguhit sa puso niya dahil alam niyang tama ang mga sinabi nito. Alam niyang hindi pa rin siya nakakausa dahil banggitin pa lamang ang pangalan ng babae agad na tumatalo ng puso niya and at the same time ay nandoon pa rin ang sakit sa katotohanang pinahiram lang ito sa kanya ng pagkakataon pero hindi sila ang para sa isa't isa. Princess Laika Ferreira Miller. Yun, ang pangalan ng babaeng mula pagkabata ay minahal na niya ng buong puso. Mapait siyang napangiti dahil sa apelyido ang kinabit sa pangalan nito. Ang apelyido ng pamilya nila pero hindi nang sa kanya, kundi sa nakatatanda nilang kapatid na si First Miller. Siya dapat iyon ngunit sa sobrang pagmamahal niya sa babae at sa kanyang kuya ay nagparaya siya dahil alam niyang siya ang hadlang sa pagmamahala ng dalawa. Alam niyang minahal siya ng totoo ni Laika. Ramdam niya iyon sa bawat yakap at halik nito noon. Pero mas higit nga lang ang pagmamahal nito sa kapatid niya. Gusto niyang makitang masaya ang mga ito kahit ang kapalit ay siya ang magdadala ng sakit at susugat iyon ng malalim sa puso niya. Mas una nitong minahal ang kuya niya at nabigyan lamang siya ng pagkakataon na iparamdam dito ang pagmamahal niya noong nawalan ito ng alaala. Sapat na siguro iyon para magparaya siya. I still love her. I can't move on, even if I want to. I tried, but sadly I failed. Malumanay niyang sabi at nag-iwas ng tingin nang makita niya ang pagbakas ng awa nito sa kanya. Ayaw na ayaw niyang kinakaawaan siya dahil ayaw niyang madamay sa kanyang kalungkutan ng mga taong nasa paligid niya. Isa siyang doktor ng mga taong gusto nang sumuko sa buhay, kaya dapat ay maging halimbawa siya na kahit nalulunod na tayo sa sakit at pighati dahil sa hamon ng buhay, ay manatili tayong matatag. Ayaw niyang ipakita sa iba na nasasaktan pa rin siya, kahit na taon na lumipas simula nang bitawan niya ang babaeng pinakamamahal. Ayaw niyang ipahalatang apektado pa siya kahit ang totoo ay banggitin lamang ang pangalan ni Laika ay tatawirin niya lahat makita lang ito. Susuungin niya lahat matulungan lang ito kapag may kailangan. Ganoon kalalim ang pagmamahal niya dito na minsan ay kinakokonsensya na niya. Aminado siyang nasa isip niyang kapag nagkaroon ng pagkakataon na saktan ito ng kapatid niya at iwan ay hindi siya magdadalawang isip na saluhin ito pati na ang anak nito na siya ring pamangkin niya. But unfortunately alam niyang hindi mangyayari iyon dahil alam niya kung gaano kamahal ng Kuya First niya si Princess Laika. Hindi niya ito magagawang saktan o iwan. Itigil mo ng paghihintay mo kapatid dahil alam nating pareho na wala ka nang hihintayin. Hindi siya nagsalita dahil alam niya na rin iyon. Yun nga siguro ang nakakatawa sa parte ng pag-ibig dahil kahit alam na natin ang katotohanan na wala na talaga ay umaasa pa rin tayo sa sana. Well, I need to go. Basta kapag gusto mong uminom, just call me. Pwede mo naman ako masabihan ng problema. Karamay ba?
Tumawa ito bago tuluyang umalis. Kahit papaano ay nagpapasalamat siyang may kapatid siyang tulad na Fit. Kahit gaano ito ka mapagbiro, ay nasasabihan niya ito ng problema, kahit papyaw lang. Napatingin siya sa pinto na opisina na makarinig ng katok at ilang sandali lang ay pumasok ang kanyang secretary. Doc, may nagwawala pong pasyente. Kailangan po kayo. Agad siyang tumayo at isinuot ang love gown. Susunod ako. Anya. I'm on my way, ma'am. Don't worry, aabot ako sa dinner. Hindi niya mapigilan ang ngiti dahil sa pangungulit ng ina niya. Mas mahal mo siguro yung mga pasyente mo kaysa sa akin. Pagtatampo pa nito habang nasa kabilang linya. You know that I love you more than anyone, Mom. So please stop making me feel like I'm a bad son. Napatawa siya. Dinagdagan niya ang bilis ng kanyang pagmamaneho upang mabilis siyang makarating sa bahay ng mga magulang. Bahay nila, iyon ng buong pamilya. Ngunit dahil medyo may kalayuan iyon sa ospital niya, ay mas minabuti niyang bumili ng kondo malapit doon. Kaya para din siyang nakabukod. Miss na miss ko na kayo magkakapatid. Noon palagi kayong nakayakap sa akin at ayaw na ayaw niyong humuwalay. Pero ngayon ay hindi na kayo nagpapakita sa akin. Siguro may ibang babae na sa buhay niyo, no? Pagdadrama pa nito. Correction, Mom. Wala pang ibang babae sa buhay ni Bunso. Tinig iyon ng kuya sa kanya. Drop the topic, kuya. Pakli niya. Speaking of babae, anak. Kailan ka ba mag-aasawa? Gusto kong magkaapo ako sa bunso ko bago man lang kami mawala ng daddy niyo. Stop saying that. Bata pa po kayo para sa ganyang bagay. At hindi ko ata kayo mabibigyan ng apo. Pagbibiro niya sa huling mga sinabi. Well, baka nga hindi niya ito mabigyan ng apo dahil hanggat hindi siya nakakaalis sa nakaraan, ay wala siyang balak na mag-asawa. Don't tell me, son. Wala kang balak na mag-asawa. Tila na iskandalong tanong ng ina. Huwag kang maniwala dyan, Mom. Laibo yan kaya hindi makakatiis na walang karomansa. Sabat ng Kuya Vip niya. Base sa iba't ibang tinig, sa kabilang linya tila siya na lang ang kulang sa pamilya. I'll hang up para mabilis ako makarating dyan. In case you don't know I'm driving. Be careful. Pahabol ng kanyang ina. Yes, Mom. Hinintay na lamang niyang maputol ang tawag ngunit bago niya pa maalis ang wireless earphone sa tanga niya, ay napapreno siya dahil sa biglang pagtawid ng isang babae. Tom! Mura niya nang muntikan siyang mapasubsob sa manibela. Dali-dali niyang binaklas ang seatbelt at bumaba ng sakyan. Malalapitan na niya ang babae upang tanungin kung nasaktan ba ito, ay hindi siya nabigyan ng pagkakataon dahil tila ito nagmamadaling nagpatuloy sa pagtawid kahit may mga sakyang dumadaan. Sunundan niya iyon ng tingin. Nag-iingay ang mga bosina ng bawat sakyan dahil sa ginawa nitong pagtawid. Balot na balot ang buong katawan nito na kulay itim na tela. Hanggang sakong ang suot na saya at mahaba ang manggas ng itim na kamiseta na pinatungan ng itim na balabal na siyang itinakip nito sa buong muka. Ultimo mata nito ay hindi niya man lang nasulyapan. May tinatakasan siguro. Nasambit niya habang hilot-hilot ang batok na nangalay bago muling bumalik sa sasakyan. Nang makabalik sa pagkakaupo'y humugod siya ng malalim na buntong hininga saka bumalik sa pagmamaneho. Ilang minuto pa ang kanyang iginugol sa biyahe bago tuluyang marating ang bahay ng mga magulang. Sinalubong siya ng mga katulong at binigay niya sa isa sa mga ito ang coat na hinubad pati na ang kurbata. Black Forest cake for everyone! Anunsyo niya na makarating sa hapag bit-bit ang binili niyang cake noong mapadaan siya sa sikat na cafe malapit sa ospital. Shete, my son! Agad siyang sinalubong ng yakap ng ina. I miss you, Mom. Anya at hinalikan nito sa pisngi at noo. I miss you too, son. Akala ko mas mahal mo na talaga mga pasyente mo kasi sa akin. Biro nito. Nagtawanan ng mga tao sa hapag at tama siyang siya na lamang ang kulang. Ipinalibot niya ang tingin sa buong hapag. Kumusta trabaho, iho? Nagmano siya sa ama. Ayos naman po, Dad. Ano ka ba naman? Trabaho pa rin itinatanong mo kahit nandito na tayo para kumain. Aba, kung gusto mo magkaroon ng business meeting ay umalis ka dito at hindi ka namin kailangan. Anang ina nila. Napuno ng tawanan ang silid ng mapakamot sa ulo ang kanilang ama. Ano ka ba naman, darling? Kala ko magandang panimulang topic yun para magsabi ng pinagkakaabalahan nitong bunso natin. Depensa ng kanyang ama. Akmang yayakap ito sa ginang ng sama nito ng tingin kaya napasimangot na lamang ito.
May masayang ngiti sa kanyang mga labi habang nauupo sa upuang para sa kanya. Napailing na lang siya. Baby, please eat veggies. Napatuon ang atensyon niya nang magsalita si First. Nasa tapat niyang upuan ang mga ito katabi si Princess Laika na halatang ayaw kumain ng gulay na siya naman pinagpipilitan ng asawa nito. Napangiti siya ng mapagmasdan ang nakasimangot na mukha ng babae. Kahit na malaki na ang tiyan nito sa ikalawang anak na ipinagbubuntis, ay wala pa ring kupas ang ganda. Tulad ng nararamdaman niya para dito. Sa mga sandaling iyon ay nagwawala ang kanyang puso at nagdudulot ng kakaibang pakiramdam sa kanyang sistema ang presensya ng babae. You should eat vegetable, princess, para maging healthy sa baby. Sabat niya dahilan para mapatingin sa kanya si Laika. I told you, doktor na nagsabi na kailangan mong kumain ng gulay. Tumango sa kanya ang kapatid habang patuloy ito sa pagsubo ng gulay sa bibig ng asawa. Masusuka lang ako kapag pinilit ko. Maktol ng buntis. Masaya siyang nakikita pa rin ang pagiging isip bata nito kahit na may anak na. Namimiss niya ang babae kahit na madalas niya naman itong makita. Nandoon pa rin ang sakit na gumuguhit sa kanyang puso pero pilit niya iyong iniinda dahil nakikita niya kung gaano kasaya ang mga ito sa piling ng isa't isa. Kung masaya naman ang mahal mo sa piling ng taong totoong mahal niya, bakit ka pa manggugulo kung alam mo namang talo ka na kahit hindi ka pa lumalaban? Nagmamadaling inilagay ni Annalyn ang kanyang mga pinamili sa munti niyang mesa at mabilis na inilak ang pinto ng kanyang apartment. May pagmamadali sa bawat galaw niya habang hinuhubad ang mga kasuotan. Nang masigurong wala na siyang damit, ni isa sa katawan ay dali-dali siyang humiga sa kutson at binalot ang katawan ng makapal na kumot. May naramdaman siyang bahagyang pagkirot ng kanyang tuhod ngunit hindi niya iyon pinansin. Marahil ay galos iyon na muntik na siyang masagasaan kanina na isang magarang sakyan nang papunta siya sa palengke para bumili ng makakain para sa loob ng isang buwan. Punong-puno ng pawis ang buong mukha dahil sa pag-iwas sa mga taong nakakasalubong lalo na kung mga lalaki iyon. Ilang ulit siyang humugot ng malalim na hininga upang pakalmahin ang sarili. Hindi ka dapat na matakot, Annalyn. Wala na sila. Ikaw na lang ang mag-isa. Pagkausap niya sa sarili upang nang sa gayoon ay maibsan ang matinding takot sa kanyang sistema. Sanay na siya sa ganitong mga pagkakataon ng kanyang buhay sa loob ng isang taon, ngunit hindi siya masanay-sanay sa takot na nararamdaman. Sa bawat paglabas niya ng bahay upang bilhin ng mga kailangan ay palagi niyang nararanasan ng ganito. Lumipas ang kalahating oras bago niya tuluyang napakalma ang sarili. Nang maging maayos ay agad siyang bumangon at inilabas ang mga pagkaing pinamili. Inayos niya mga ito sa ibabaw ng mesa at ang iba ay inilagay sa maliit niyang ref na nasa pinakasulok ng silid. Napatili siya at bahagyang napatalon nang makarinig ng sunod-sunod na katok na nagmumula sa pinto. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay at ang malakas na tibok ng kanyang puso. Kinuha niya ang makapal na kumot at ibinalot iyon sa katawan bago lakas loob na nagtungo sa pintuan upang tingnan kung sino ang kumakatok. Dahan-dahan niyang hinawakan ng seradura. Nagbilang siya ng 3 beses bago iyon pikit matang binuksan. Iminulat niya ang mga mata ngunit walang tao kaya napatingin siya sa sahig at tulad ng halos nakasanayan na niya ay minakita siyang envelope na kulay brown. May pagmamadali niya iyong pinulot at muli ring isanarado ang pinto. 10 lock ang meron siya sa silid maliban sa doorknob dahil hindi siya mapapakali kung hindi niya siguro ang kapakanan. Katapusan ngayon ng buwan kaya pinadala na naman niya ito. Tugon niya. Sanay na siyang kausap ang sarili dahil sa loob ng ilang taon, nang magbago bigla ang takbo ng kanyang buhay, ay wala na siyang ibang taong kinausap. Mailap na mailap siya sa tao. Binuksan niya ang envelope at hindi na siya nagulat nang tumambad sa kanya ang libu-libong salapi na laman noon. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakatanggap siya ng malaking halaga sa kung sino man tao na ni anino'y hindi niya nakita. Bawat katapusan ng buwan ay may kumakatok sa kanyang pinto at mag-iiwan nito. Noong una ay hindi niya iyon tinanggap. Ilang beses niyang tinanggihan ngunit nang magipit dahil wala siyang ibang mapagkukunan ng pagkain at pantustos sa pangangailangan ay napilitan siyang gamitin ang pera. Wala siyang trabaho at yun na ang bumubuhay sa kanya sa loob ng 1 taong pamamalagi sa syudad. Always take care of yourself. I'm just here to protect you. Be strong. We will see each other in the right time. Pagbasa niya sa sulat na siyang kasama ng mga pera sa loob ng envelope. Bakit niya pa nga ba binasa kung sa bawat pagbibigay nito ay yun at yun pa rin ang mensaheng nakasulat? We will see each other in the right time. Kailan ang oras na yun?
Kapag tuluyan na siyang nabaliw? Kapag patay na siya? Sino ito? Bakit mukhang kilalang kilala siya ng taong nasa likod nito? Noong una akala niya ay nagkamali lang na apartment na pinadalhan ng taong iyon, ngunit ng ilang beses na maulit ay napagtanto niyang para sa kanya iyon. Mapait siyang napangiti ng muling pasadahan ng tingin ng sulat. I'm just here to protect you. Sana noon pa. Kung sino ka man, sana noon mo pa ako protektahan. Para wala ako sa sitwasyon ko ngayon. Sana iniligtas mo ako. Sana hindi mo hiniyaang mababoy ang buong pagkatao ko. Anya, namalisbis ang kanyang mga luha habang niyayakap ang sarili. Hanggang sa ang tahimik na pag-iyak ay nauwi sa malakas na hagulhol. Kahit pilitin niya ang sarili na kalimutan ang lahat ay hindi iyon magawa ng kanyang isipan. Kahit anong pilit niya sa sarili na alisin ang galit sa kalooban at magpatawad ay hindi niya kaya. Nakamarka na sa kanyang pagkatawad kaluluwa ang ginawa ng demonyo na iyon. Nakakasawa na ang routine ng kanyang araw-araw na buhay. Iyak, takot, galit at kaguluhan ng isip. Yun lamang ang paulit-ulit niyang nararamdaman. Kahit na nakakasawa na, hindi ako pwede sumuko. Dapat kayanin ko ang lahat ng ito. Payo niya sa sarili.